Musashi Miyamoto versus Baki Hanma. Yan nga ang ating pag-uusapan sa video ito kung saan tatalakayin nga natin etong bakbakan ng dalawang napakabilis na karakter dito sa anime series ng Baki. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button mga tol dahil malapit na nga natin maabot etong 100k subscriber. Kaya naman sana maabot na nga natin yan mga tol. At tara, simulan na nga agad natin. At tumungo na nga tayo dito sa bakbakan nilang dalawa sa underground arena kung saan punong-puno nga ng tao, pati nga etong mga fighter ay nandito rin mga tol. Pati nga rin etong pinakamalakas na tao sa Amerika na si Biscuit Oliva ay present nga dito sa laban na to. At dito nga'y pumasok na etong si Musashi Miyamoto dito sa underground arena. At ang agad niyang napansin dito etong si Biscuit Oliva. At nagparamdam nga siya dito ng kanyang aura mga tol. At dito nga'y pinagpawisan ng gusto etong si Biscuit Oliva at napasabi nga siya dito, pumunta ako sa Japan dahil sa mga usap-usapan pero kahit ang mga usap-usapan ay hindi nakapagbigay ng hustisya sa taong ito. At dagdag niya pa nga rito na meron palang nag-e-exist na ganitong tao. At dito nga'y napasabi etong si Korea na maaga nga daw etong si Musashi Miyamoto. At biglang ang umupo dito etong si Musashi Miyamoto mga tol at nag-meditate nga siya dito mga tol ng tinatawag na Zazen. At dito nga'y ramdam na etong mga fighter na papasok na nga rin etong si Baki Hanma kung saan etong kanyang aura ay grabe talaga mga tol. At dito na nga'y pumasok etong si Baki sa underground arena. At dito nga'y nagkita na etong dalawa mga tol at sinabi nga dito neto ni Musashi Miyamoto na anong ginagawa mo, napagod na ako sa paghihintay. Ngunit napansin nga agad neto ni Baki etong katana neto ni Musashi Miyamoto ay nakabaon nga sa lupa. Ngunit ang napansin nga dito neto ni Musashi Miyamoto, etong mga nasa likod nga neto ni Baki ay ubos na nga. Sabay banggit nga ni Musashi Miyamoto ng Chisugahara hanggang sa abot ng kanyang mata ay maaari nga daw kainin at inumin. Na kung saan wala kang makikitang katapusan sa larangan nga daw ng handaan. Ngunit kumain nga daw ng kumain dito etong si Baki hanggang sa wala na nga daw maiwan o matira. At sira na nga daw to katulad nga daw sa Sekigahara. At dito nga mga tol ay biglang sumigaw etong si Musashi Miyamoto na kinain mo. Na kinagulat naman neto ni Baki at napasabi na anong kinain ko. At dito nga mga tol, sinabi pa neto ni Musashi Miyamoto, ayan pala ang kalagayan, hindi ka na maaaring kainin, wala nang ni isang kagat ang naiwan sa iyong pagkain. At dito nga'y galit etong si Musashi na sinabi na hindi ka na muling handaan, hindi ba yun ang iyong ibig sabihin, Baki Hanma? Samantalang etong si Baki ay gulat nga at napasabi na seryoso, wala akong idea sa sinasabi mo. At dito nga'y sinagot siya neto ni Musashi na sige, kung sa susunod na 1 sentimo ay susunod na rin ang 1,000. Kung susunod ka sa 1,000 ay susunod ka na rin sa 1,000 pirasong laman. Sabay dagdag niya nga rito na kung susunod ang hiwa ng laman ay susunod na rin ang buhay niya ng buo. Sabay sabi nga dito ng mahinahon ni Musashi na kahit ano nga daw ang mangyari at ano ang maging kahinatnan neto ay hindi na nga daw yun magbabago. Sabay biglang ang umiti dito etong si Musashi at sinabi na ang ibig kong sabihin na layunin kong uminom ng huling patak ng iyong dugo. At dito nga'y napangiti na lang etong si Baki Hanma. At dito na nga'y pinalapit sila dito sa gitna mga tol at sinasabi nga dito na etong katana nga daw na nasa gitna ay kasama nga daw dito. At nasa kanila nga daw kung gagamitin nila ito o hindi. At ang dagdag niya pa nga dito na ang laban nga daw na to ang desisyon kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo. At ang hindi nga daw pandaraya ay ituring nga daw na pangalawa nga lang daw dito. Sabay biglang ang nagsalita dito etong si Baki na kinagulat naman neto ni Kalbo at sabay sabi ni Baki na ang message nga daw na yun ay hindi nga daw kailangan. At dagdag nga dito neto ni Baki na ang kanyang malalim na pag-unawa ay isa lamang pagkukunwari. At dito nga'y tinukoy ni Baki na etong si Musashi nga daw ang pinakamasamang demonyo na lumalabag nga daw sa mga patakaran sa kasaysayan. Kaya naman kahit nga gaano niya siya kontrolin ay babaliwalain niya nga lang ang paglalaro ng patas. At dito nga'y biglang umiti etong si Musashi at lumingon dito kay Tokugawa at sabay sabi na hindi niya na kailangan ng tulong mo. Mas nakakaintindi sa'yo ang bata sa mga bagay-bagay. Samantalang eto namang si Baki mga tol ang nakikita niya nga kay Musashi Miyamoto ay isang fresh cream na palasyo. At dito nga mga tol ay pinapunta na nga sila sa kanilang mga posisyon. At sa isip nga neto ni Baki ay napasabi siya na parang nakakasuka ang sobrang tamis. At dito nga mga tol ay nag-fighting stance na etong dalawa. At dito sa isip neto ng ating bida na si Baki Hanma,
wala nang iba kundi ito. At dito'y nakiramdam siya, sabay sabi niya nga rito, gusto ko ito, wala nang iba pang gagawin kundi ibuhos na ang lahat. Dahil lahat nga ng pagpipilian ay sarado na, ibig sabihin ang gagawin ko na lang ay ibuhos lahat ng aking makakaya. At dito na nga sinimulan ang kanilang laban na kung saan nagiyawan nga ang lahat ng nanonood dito mga tol. Ngunit nagparamdam nga agad dito etong si Musashi Miyamoto ng kanyang aura na kinagulat naman neto ni Biscuit Oliva. Sabay sabi nga ni Biscuit Oliva na mula sa malayo ay pinapakita niya pa rin ang kanyang lakas. At dito nga mga tol ay biglang meron nang hawak na katana etong si Musashi Miyamoto. Maski nga etong si Baki ay nagulat dito at pati na rin etong si Biscuit Oliva. At dito nga biglang lumapit etong si Baki kay Musashi Miyamoto, sabay sabi na paano yan, hawak mo na sila. At dagdag nga ni Baki, kaya hindi na nila kailangan iset up ang mga yun. Sabay seryoso nga sumagot si Musashi na nakakaabala kayo sa akin, kakayanin ko siya kung wala sana siyang katana. Ang mga kayabangan yung mga tao, nakakainis kayo sa akin. At dito'y biglang nakangitingang sumagot etong si Baki na kay Musashi Miyamoto, kakayanin natin siya basta sana'y wala nga siyang dalang katana. Mas madali ito kumpara sa isa na meron tayo ngayon. At dito nga'y biglang seryoso ang mukha ni Baki na sinabi na wala nga daw sa kanila ang minamaliit etong si Musashi Miyamoto na kamay lang ang gamit. Wala sa atin ang ganong katanga. Ngunit hindi namin tinuturing ang aming sarili na walang kakayahan o walang lamang. At dito nga'y biglang nag-swing etong si Baki ng isang napakabilis na sipa na kung saan tinamaan nga etong si Musashi Miyamoto sa kanyang kilay. At dito nga ang paa neto ni Baki ay meron ngang buhok neto ni Musashi, sabay nakangitingang sinabi dito neto ni Baki na nakagawa na ako ng mali. At dito nga'y nakangiting sinabi ni Musashi Miyamoto na hindi na nga daw masama ang swing na yon. Ang ibig kong sabihin ang aking espada. At dito nga'y nagulat etong si Baki mga tol, at dito nga'y bigla siyang bumagsak na kung saan nahiwa pala siya neto ni Musashi Miyamoto. At sinundan pa nga ito neto ni Musashi Miyamoto ng isang napakalakas na sipa. At dito nga'y tumama ito sa mukha neto ni Baki. Ngunit nakatayo naman agad dito itong si Baki, ngunit dugo na nga ang kanyang ilong. Sabay nakangitingang sinabi ni Musashi Miyamoto na naisipan niya nga daw bigla ang pagsipa. At naalala nga dito neto ni Musashi Miyamoto etong kanilang unang laban, at sabi niya nga dito na ngayon sa gitna pa talaga ng ating Tachiai, nawalan ka ng balanse at tatayo gamit lang ang isang paa. Sabay sinagot nga siya dito neto ni Baki, nung huli sinabi mo katangan ang pagsipa. Sabay tawa nga dito neto ni Musashi at sinabi niya nga na hindi ako nagpatuloy nang walang natututunan. At dagdag niya pa nga rito na syempre hindi ako sisipa ng sobrang taas tulad mo, pero ang pagsipa ay epektibo laban sa natumbang kalaban. At dagdag niya pa nga rito, may isa pa nga daw siyang natutunan. Pinahirapan nga daw siya ng gusto ni Yujiro Hanma. Ang pagsipa nga daw sa itlog ay nagdudulot ng mas malaking epekto kesa nga daw sa pagtama ng espada. At bukod nga din daw dun ay sinabi nga daw sa kanya sa laban nga daw ni Yujiro at neto ni Baki ay ang nagwagi nga daw ay etong si Baki. At sabay sabi na tunay nga daw nakahangahangang tagumpay. At dito nga'y seryosong sinagot siya neto ni Baki na hindi ko tinatanggap yun. Sabay sabi naman ni Musashi, hindi pagtanggi sa pagkatalo, kundi pagtanggi sa tagumpay. Huwag magmayabang, ang panalo ay panalo. At dito nga'y biglang umubo etong si Musashi Miyamoto. Sabay sabi na tama na ang pag-uusap, maglaban na tayo. At dito na nga pinaramdam muli ni Musashi ang kanyang aura. Sabay sagot naman ni Baki na handa na ako kapag handa ka na rin. At dito nga nag-fighting stance na etong ating bida. At nandito nga rin si Motobe kung saan napasabi na isang pagpapatuloy nga daw to ng Tachiai sa iba't ibang henerasyon. At sabay sabi niya nga rito na huwag kang mag-alala, hindi na ako makikialam ngayon. Yung tinutukoy niya nga dito sa pakikialam niya nga sa laban ni Musashi at neto ni Yujiro. At dito nga'y kusang ibinagsak neto ni Musashi etong kanyang katawan, sabay hakbang nga ng sobrang bilis dito kay Baki. At sa sobrang bilis nga neto mga tol ay inaabot lamang ito ng 0.00 seconds. Ngunit pagtingin niya nga dito mga tol ay wala na ang ating bida mga tol. At dito nga'y tatlong napakabilis na atake ang tumama dito kay Musashi Miyamoto na kinagulat naman netong mga taong nanonood. Samantalang si Musashi ay walang malay nga mga tol na kung saan nanigas na nga dito. At maski nga etong mga nanonood ay gulat nga dahil hindi nga nila nakita o nasundan etong pag-atake neto ni Baki. Sabay sabi nga dito neto ni Kayo Kaku na ang isang atake nga daw
ay napakaraming antas at sa sobrang bilis nga neto, ang tatlong suntok ay parang isa na nga lang ang tunog. At dito nga in-explain etong atake neto ni Baki na kung saan kahit nga daw pakinggan mo ng maigi ay isang tunog nga lang ang maririnig mo sa tatlong tama na yon. Dahil nga ang bilis nga nun mga tol ay mas mabilis pa sa pagpikit ng ating mga mata. At sa isang tunog nga daw na yon ay sabay-sabay nga daw pinakawalan neto ni Baki etong tatlong suntok ng sobrang bilis. At bukod pa nga daw dito, etong cockroach dash neto ni Baki na nagsisimula sa pinakamataas netong bilis ay hindi nga pinayagang makalapit etong si Musashi Miyamoto. At ang tumama nga daw na atake sa mukha neto ni Musashi ay sobrang luwag nga daw ng pulso dito neto ni Baki, kaya nga daw nag-iwan ito ng isang malaking sugat. At sa ganung paraan nga daw ginawa neto ni Baki ng sabay-sabay ang paggamit nga daw sa tatlong magkakaibang modernong teknik sa martial arts. At dito ngayon naman nga etong si Shinogi, samantalang etong kapatid niya na si Korea ay sinabi niya nga dito na sang-ayon nga daw siya, pero ngayon nga daw etong si Baki ay parang nawawala. At dito ngay duguan etong si Musashi habang papatayo. At ayon nga sa narrator, etong mga teknik na ginamit sa kanya neto ni Baki ay hindi nga daw nag-i-exist sa Sengoku era. Kaya naman bago lang ito kay Musashi Miyamoto. At dito ngay nakatayo na etong si Musashi Miyamoto habang nakahawak nga sa kanyang bayag. At dito ngay nagsalita etong si Musashi Miyamoto na habang walang malayaw kanina, maaari mo na sanang tapusin ako ng ilang ulit. Sabay kalmado nga siyang sinagot ni Baki na hindi ako susugal sa ganyang panganib. Mas magaling akong patumbayin ka habang gumagalaw ka. At dito ngay biglang tumawa etong si Musashi at sabay sabi na salamat nga daw dahil nga galing sa itaas etong pagtama sa kanyang bayag. Pero kung ang atake nga daw ni Baki ay galing nga daw sa ilalim ay siguradong tapos na daw to. At dito ngay biglang umatake muli etong si Baki Hanma kung saan pagsipa niya nga dito ay na-counterattack siya neto ni Musashi Miyamoto na kung saan sinipa nga neto ni Musashi etong nakatukod niyang paa na kung saan na out of balance nga etong si Baki at nagulat nga sa pangyayari. Sabay nakangitingang sinabi neto ni Musashi Miyamoto na magaling, nahuli ko yun. Halika Baki, tapusin na natin to. Samantalang etong si Baki mga tol ay gulat pa rin sa pangyayari. At dito ngay nakahawak sa bayag etong si Musashi at sinabi na nakababa na muli sila. At dagdag pa nga neto ni Musashi Miyamoto sa atake nga daw neto ni Baki ay nagulat nga daw siya dahil wala nga daw siyang naramdamang pagbilis. At dagdag niya pa nga rito na kapag ang katawan nga daw ay nagsimula mula sa paghinto ay palagi nga daw tong may pagbilis. Ngunit sa paglapit nga daw neto ni Baki ay wala nga daw tong pagbilis dahil nga simula pa lang ay nasa pinakamabilis na nga daw itong si Baki. At isang pambihirang antas nga daw yun. At ayon pa nga dito kay Musashi Miyamoto na kung ang katawan nga daw neto ni Baki ay walang pambihirang lambot ay hindi nga daw magagawa ni Baki ang ganun kalakas na bilis. At mula nga kay Musashi Miyamoto na kasing lambot nga daw ni Baki ang tubig. At sa isip nga neto ni Musashi Miyamoto ay napasabi siya na sino ang nagturo sa kanya neto. At biglang nagsalita etong si Baki na oo naman. Ngunit kung kaya mong hulaan ang aking unang galaw, bakit hindi mo to ginamit laban sa akin? Sabay sabi nga ni Musashi Miyamoto na wag mo masyadong isipin yun. Dahil bago pa man ng sandaling kumilos ka ay meron na akong natanggap na signal mula sa'yo. Kaya naman nakagalaw ako ng mas maaga, ngunit sa unang pagkakataon ay natalo pa din ako. So yung tinutukoy nga dito neto ni Musashi Miyamoto ay kahit ginamit niya na nga daw etong tinatawag niya na ultra high level Sennosen ay natalo pa rin siya neto ni Baki. At syempre sa mga di nga nakakalam netong ultra high level Sennosen, eto nga mga tol yung technique neto ni Musashi Miyamoto na kung saan kaya na nga basahin etong iniisip mo na next move. At dito ngay gulat na sinabi ni Biscuit Oliva na ang unang makapasok sa utak ng kalaban. At dito ngay nakangiti etong si Baki, samantalang eto namang si Musashi Miyamoto ay sinabi na mula ngayon ay babasahin kita na parang libro. At dito ngay napasabi etong si Gaya na nagbago nga daw etong takbo ng laban dahil nga pareho silang nasa napakataas na antas dahil nababasa nga nila ang sitwasyon bago pa itong mangyari. Sabay sagot naman ni Motobe na hindi niya man lang namamalayan, ngunit ang laban nga na to ay nasa antas nga daw ng malalim na kamalayan. At dagdag niya pa nga rito na imposible nga daw to ilarawan sa salita, kaya sabihin na lang natin na mangyayari ang mangyayari. At dito na ngay biglang naglakad papalapit etong si Baki kay Musashi Miyamoto.
at bigla nga siyang umatake dito ng 3 uli. Ngunit etong bilis nga ni Baki ay nasalag lang ng sobrang dali neto ni Musashi Miyamoto. At dahil nga sa pangyayaring yun ay nagulat nga dito talaga etong si Baki. Sabay nakangitingang sinabi ni Baki na siguro nga totoo na nakikita mo ang aking mga suntok. At sabay sagot nga ni Musashi na magaling, sige, oras na para mag-warm up. Na kung saan inangat nga ni Musashi etong dalawa niyang kamay at biglang nag-swing mga tol na kinagulat naman neto ni Baki. Sabay sabi nga ni Musashi na ayos, may bigat sila. At dito ngay mas malinaw na nila na nakikita etong hawak neto ni Musashi Miyamoto na kahit wala namang katana ay may hawak nga ito at kumikinang pa. At dito na ngay pinaramdam neto ni Musashi Miyamoto etong kagustuhan niya sa paghiwa at sabay sabi niya nga rito na malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. At dito ngay napasabi na lang etong si Baki na paano nangyari yon. At dito nga sa isip neto ni Baki na ang pagtapat nga daw dito sa katana ni Musashi Miyamoto ay parang impyerno. At dito ngay biglang kumilos ng napakabilis etong si Baki para umatake at sabay sabi na isang hakbang nga daw para sa langit. At dito nang masusuntok niya na nga etong si Musashi ay nahihiwa na pala siya neto. At kinagulat nga yun netong mga nanonood at pati na rin netong mga fighter. At napasabi na nga dito etong si Motobe na wala na nga daw puwang sa kanila pero nahiwa pa rin siya. Samantalang ang pakiramdam nga ni Baki ay nahiwa nga siya. Sa kabila ng kanyang paglaban ay may hindi nga matatawaran na pakiramdam at yun nga ang pakiramdam ng paghiwa. Kahit itanggi niya nga ito dahil nga walang katana talaga etong si Musashi ay hindi nga ito kaya ng kanyang katawan. At mabalik nga sa laban na kung saan etong si Baki ay natulala na nga lang dito mga tol at sabay sabi nga ni Musashi Miyamoto na ako rin mahilig sa malapitang laban at dito ngay hinawakan siya neto ni Musashi sa kanyang braso at bigla nga siyang tinuhod neto ni Musashi Miyamoto sa kanyang bayag na kung saan napasigaw talaga etong si Baki at namilipit nga siya dito sa sobrang sakit. At dito ngay habang namimilipit sa sakit etong si Baki ay hinanda nga ni Musashi Miyamoto etong kanyang imaginary sword na kung saan bigla nga niyang hiniwa etong si Baki. At dito ngay ang pakiramdam neto ni Baki ay naputol siya sa pira-piraso. Ngunit hindi pa nga tapos etong si Musashi kung saan sinundan pa nga ito ng isang napakalakas na suwag na kung saan tumalsik naman etong si Baki. At sabay sabi nga dito neto ni Motobe na ito nga daw ang isang bagay na hindi niya pa nga daw nakita dati. Na pinalitan ni Musashi ang sandata na pinakamahalaga sa kanya para sa modernong mundo, para siyang nasa digmaan. At hindi nga daw nagtatapos ang digmaan sa pagtama ng mga talim dahil nandyan pa ang paghiwa, pagtusok, pagdurog at pati na rin pananakal. Kaya kung iniisip mo nga na mahina etong si Musashi ng walang katana ay wish mo lang. At mabalik nga sa laban na kung saan etong si Baki ay tumalsik nga sa bakod mga tol at dito ngay may nasense etong si Musashi Miyamoto. Ngunit mapapadala nga ang signal na yon sa kalahating segundo nga mga tol bago magkaroon ng malay etong si Musashi. Ngunit nahuli nga neto ni Baki ang 0.5 seconds na yon mga tol bago pa magkaroon ng malay etong si Musashi Miyamoto at sa pamamagitan nga nun ay inaadlangan niya nga ang utak sa pinagmulan ng galaw nito. At dahil nga dun mga tol ay nahawakan nga neto ni Baki etong si Musashi Miyamoto. At nang tutuhurin na nga ito neto ni Baki ay nagkaroon nga ito ng malay na kung saan nakapag-counter attack ito at napaikot niya pa nga sa ere etong si Baki. At dito ngay agad na umatras etong si Baki at pinamukha naman neto ni Musashi Miyamoto na meron ngang pagkakataon etong si Baki na agad naman natanggap neto ni Baki at umatake nga ito mga tol. Ngunit sinalubong nga siya dito ng kamay neto ni Musashi Miyamoto na ginawa niyang espada. At sa sobrang lakas nga ng slash na yon neto ni Musashi ay sobrang lakas nga ang lagapak neto ni Baki dito sa lupa. At dahil nga sa pangyayaring yun ay walang malay nga etong si Baki mga tol. Sabi nga dito neto ni Motobe na syempre gagawin niya yon. Hindi na nakakagulat na mahulog siya sa patibong neto ni Musashi. At dagdag nga dito neto ni Motobe na hanggang dun nga daw ay naiintindihan niya pa pero ang pinapakita nga ni Musashi ay lagpas na daw doon. Ginagamit niya ang signal ng kanyang utak bilang pain. At pati nga rin etong si Shibukawa ay napasabi na etong God of War nga daw na matagal nang hinahangaan sa modernong sining ng pakikipaglaban, ang pinakamagaling nga daw na lumikha ng makabagong teknik ay matatalo nga daw sa tunay na buhay na si Musashi Miyamoto. At mabalik nga tayo sa laban na kung saan etong si Musashi nga mga tol ay napasabi na anong ginagawa mo at may hawak na nga siya ditong katana. Sabay sabi nga ni Musashi dito, ano ang inaasahan mong makamit sa paghawak ng katana laban kay Musashi Miyamoto. Samantalang etong si Baki pala mga tol ay nakatayo na dito at may hawak ng katana at sabay sabi niya nga kay Musashi na ginagaya kita. Sabay sabi naman neto ni Musashi na bakit at sabay sagot ni Baki na para nga daw makatayo siya sa nasasakupan neto ni Musashi.
Musashi. Sabay sabi naman ni Musashi Miyamoto dito na walang katana, ilang beses mo na akong tinamaan ng hiwa. Sabay sagot nga dito neto ni Baki na ang pagpatay sa'yo nang hindi man lang inihila ang tunay na katana ay sobrang pangit na lamang. At kinagulat naman ito neto nila Biscuit Oliva. At sabay sabi nga rin dito neto ni Musashi Miyamoto, pagpatay, ayos lang ba ang utak mo bata? At dagdag niya pa nga rito na sino ang papatayin mo. Sabay sabi nga ni Baki na dumating ako rito upang magpaalam sa iyo. At sinagot nga siya ni Musashi Miyamoto na sigurado sa atin ang isa ang aalis pero hindi yun ako. Sabay duro nga ni Musashi Miyamoto sa taas at sabay sabi na mananatili ako at aakyat sa tuktok ng lupang ito sa pamamagitan ng paghiwa. Hihiwain ko ang aking daan pataas at titingala ako sa lupang ito mula sa tuktok. Sabay sabi nga dito neto ni Baki na sinungaling, hindi ka makakakyat sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao rito. At dagdag nga ni Baki na matagal mo nang alam yun. Sabay kalmado nga sinabi ni Baki na Musashi, hindi ka maaaring manatili sa mundong ito. At dito nga mga tol, ang grip ni Baki ay bigla niyang binato dito etong katana kay Musashi Miyamoto. At sobrang lapit nga lang ito binato neto ni Baki, ngunit nahuli pa rin ito neto ni Musashi Miyamoto gamit lang ang isang kamay. Ngunit may plano pala etong si Baki kung saan umatake nga ito at bigla itong sumipa ng napakalakas na tumama naman sa mukha neto ni Musashi Miyamoto. At sa lakas nga ng sipa na yon neto ni Baki ay nawalan nga ng malay dito etong si Musashi Miyamoto na kung saan nanigas na naman ito sa lupa at nabitawan niya nga dito etong katana na kung saan sinalo naman agad neto ni Baki. At nagiyawan nga etong mga taong nanonood dito sa underground arena. Sabay sabi nga ni Baki na welcome back. At dito nga mga tol ay sinabi ni Baki na tignan natin. At dito nga inakmaan ni Baki na sasaksakin etong si Musashi na kinagulat naman netong mga taong nanonood. At dito nga biglang nagkaroon ng malay si Musashi at bumangon. Samantalang etong si Baki naman ay tinalikod niya nga etong katana. At bigla nga rin nilabas ito neto ni Baki at sabay sabi na bakit hindi ba natin tapusin na lang ito dito. Na kinagulat naman neto nila Shibukawa. At dito nga mga tol etong si Musashi Miyamoto ay napansin niya nga ang hawak na katana neto ni Baki. Sabay tingin nga rin dito sa katanang katabi niya at sabay sabi nga dito neto ni Musashi Miyamoto na ang dalawang kamay niya nga daw ay nabitawan ng dalawang espada. At dagdag niya nga rito na walang bagay sa ating hinahawakan ng magpakailanman. At sagot naman ni Baki na kung hawak mo pa rin yun, hiwa-hiwalay na sana ako. At sabay sabi nga dito neto ni Baki na gayon pa man Musashi, kailangan kitang ilibing. At dito nga mga tol sinagot siya neto ni Musashi Miyamoto, libing, ililibing mo ko gamit ang espada na yan? Sabay nakangitingang sinabi ni Baki, nakala mo ba hindi ako marunong gumamit ng espada? At dito ngay nagseryoso etong si Baki at biglang nag-swing ng isang napakabilis na slash. At dalawang slash nga ang pinakawalan dito neto ni Baki at sabay duro nga kay Musashi Miyamoto na kinagulat naman netong mga taong nanonood. Sabay sabi nga dito neto ni Musashi na baguhan pero may sensya na naunawaan ng lohika ng espada. At sabay sagot naman dito neto ni Baki na baguhan man o hindi ay sapat pa rin ang talim ng espada na ito para hiwain ka, kaya ka netong patayin. Sabay sabi nga ni Musashi Miyamoto dito na gusto niya nga daw ang espada na hindi mapaghihiwalay. Kayang-kaya niya nga daw tiisin ang pag-iisa pero kapag iniwan niya nga daw ang kanyang espada ay pakiramdam niya nga daw ay nag-iisa siya. Samantalang etong sila Baki nga daw na ginawang weapon ng kanilang mga katawan ay hindi nga daw sila iiwan neto. At dito ngay nagsorry etong si Baki na kung saan hindi niya nga daw masyado naintindihan, nasa kaligitnaan na nga daw at nagpasensya nga siya dito. At sabay sabi nga ni Baki na iniisip niya nga daw na makakuha ka ng isa doon. At question naman na napasabi si Musashi na doon at sabay sabi nga ni Baki kung nasaan ka dati na hindi dito doon. At dagdag niya nga rito na hayaan mo na nga, eto na ako. At dito nga mga tol ay sobrang bilis na umatake etong si Baki ng isang slash. Ngunit nasalo nga yun neto ni Musashi Miyamoto gamit nga etong kanyang dalawang kamay. At sabay sabi niya nga dito kay Musashi na madali lang to, lagi mo itong nahuhuli. Ngunit paglingon nga ni Musashi dito mga tol ay may biglang ang humalik sa kanya at ito nga ang kapatid neto ni Tokugawa. Nakinagulat naman netong buong nanonood dito sa underground arena at dito na nga hinigop ng kapatid neto ni Tokugawa etong kaluluwa neto ni Musashi Miyamoto na kung saan bigla na nga lang dito bumagsak etong si Musashi mga tol at pinakawalan niya na nga ito dito sa itaas. At dito nga mga tol inilabas na etong si Musashi Miyamoto dito sa underground arena neto nila Baki at Jack Hanma. At dito nga mga tol ay nire-respeto siya netong lahat ng fighter.
So dun nga nagtatapos etong bakbakan ni Baki at neto ni Musashi Miyamoto. At sana'y nag-enjoy kayo dito sa ating video at alam ko maraming ang explanation ng video na to, pero sana na-appreciate nyo etong kanilang bakbakan dahil napaka-solid naman talaga ng laban nila. At syempre bago natin tapusin ang video na to ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. Sobrang na-appreciate ko nga ang mga opinion nyo dito sa ating comment section at pati na rin ang pag-like at subscribe sa ating munting channel. At happy 80k subscriber nga mga tol. Maraming salamat sa pagsuporta. Road to 100k na nga at sana maabot nga natin yan ngayong taon. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out!